Magandang umaga po sa bawat isa na naaabot ng aking boses. At purihin po ang Panginoon sa araw na ito na tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa ating morning devotion. At ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay naghimagsik ang bayan kala Moises at Aaron. At yun po ay makikita natin sa mga bilang 14, 1 hanggang 45. Tayo po muna ay dumako sa pananalangin. Aming Ama at aming Diyos, sa mga oras kong ito, kami ay patuloy sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita sa aming morning devotion. Ama, gabayan mo po ang iyong hamak na lingkod na walang alam kundi magtiwala sa iyo. Walang karunungan kundi ang karunungan kay Jesus. Salamat po sa araw na ito at pagpalain mo po ang bawat isang makikinig at makikiisa sa aming pagbubulay-bulay. At Ama, samahan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang atin pong babasahin ay mga bilang 14, 1 hanggang 45. Magsisimula tayo sa uno, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway sa lataing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa ay bumalik na tayo sa Ehipto. Pang-apat po, at nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Panglima po, sina Moises at Aaron ay nagpatiro pa na nakikita ng buong bayan. Kaanim, dahil sa hinagpis, pinunit nila Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Heponi ang kanilang kasuotan. Pampito na po, sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pangsyam po, huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapi niya ang kanilang mga Diyos, kaya huwag kayong matakot. Pangsampo, ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan si Josue at Caleb. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kalwalhatian sa ibabaw ng tuldang tipanan. 11 po, itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin? Samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila. 12 po, padadalan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. 13 na po tayo, si Moises. Malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. 14. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel at ang bayang ito ay inyong pinapatnubayan.
sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Panlabing-lima po, kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na panglabing-anim, nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi niyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Kaya nga isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. 18, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga bagulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ika-4 na salinlay. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula pa nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto. Sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Tayo po ay nasa 20 na. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinatatawad ko na sila. Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo. 22, 23, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Ulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. 24, ngunit sa galib na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. 25, kaya bukas, magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumigid kayo sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. 26, sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrireklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? 28, sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Hanggang buhay ako si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. 29, mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa mga katuwid ay iyong mula sa 20 taon pataas. Isa man ay walang makararating sa lupaing ipinangako ko. Maliban kina Caleb na anak ni Hepone at Josue na anak ni Nun. 31, ang makararating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang, ang mga anak ninyo ay magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. 34, ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madaman ninyo ang aking puot sa loob ng panahon yun. 35, akong si Yahweh ang may sabi ninyo nito at gagawin ko ito sa masamang bayan ito. Mamamatay sila rito sa ilang. 36, at ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel, 37, ay nilipol ni Yahweh sa pamagitan ng salot. 38, ngunit hindi namatay si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Hepone. 39, lahat ng bili ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita at sila'y nag-iyakan. Pinaumagaan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol. Sinabi nila, pupunta na kami sa lupaing sinasabi ni Yahweh. Tinatanggap namin kami nagkasala. 41, ngunit sinabi ni Moises, bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Di ba ninyo alam na hindi na magtatagumpay ang ginagawa ninyong yan? 42, huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway, sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. 43, ang mga Amalesita
at Kananeo ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya ay itinakwil na ninyo. 44. Ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kabanang tipan at hindi na nakasama si Moises, 45 na panghuli. Sinalakay nga sila ng mga Amalisita at mga Kananeo na naninirahan sa kabululan. Tinalo sila ng mga ito at tinugis sila hanggang Horma. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ngayon tayo po ay magpasimula sa ating pagbubulay-bulay ayon doon sa Bilang 14:6 na atin ang nadaanan na binasa ay kapos sinalungat ni ng Josue at Caleb ang umiiral na palagay ng mga tiktik. Ang mga taong yun na gustong labanan ni na Josue at Caleb ay sila ay 10 katao dahil sila ay 12 tiktik. At hindi natakot si Josue at si Caleb sapagkat sila ay nagsasabi ng katotohanan na ang lugar na pinuntahan nila at tiniktikan at minanmanan ay isang lugar na napakaganda at naroon lahat ang mga pangangailangan tungkol sa kung ano ang kakanin, tungkol sa tubig na kanilang iinumin, ay naroon naman lahat. Nababasa natin sa Bilang 13:25-33 na ang lugar na yan ay talagang napakaganda at nasasalalay ang kanilang ulat sa matibay na pagtatalaga sa Diyos at lubos na paniwala sa kanyang pangako sa Israel. At ang dalawang lalaking ito na matapat sa Diyos ay sila po ay tumanggi sa sinasabi ng mga 10 kasamahan nila na nag-uulat ng mali. Kaya nga, nakasalalay nga ang kanilang ulat sa matibay na pagtatalaga sa Diyos at lubos na paniniwala sa kanyang pangako sa Israel. Tumanggi silang tanggapin ang pasya ng nakararami sa bayan ng Diyos. Kahit nalagay sa panganib ang kanilang buhay, na gusto silang batuhin ng mga tao na nagsabi ng hindi katotohanan. Ang napakahalagang pangyayaring ito sa paglalakbay ng Israel sa ilang ay nagtuturo sa atin na hindi natin dapat akalain na ang palagay ng nakararami ay tama. Maging sa ating kalipunan, sa ating iglesia o sa ating worship center, ay hindi laging tama ang nakararami, kundi kung sino lang yung taong matapat at may takot sa Diyos. Kaya nga, ang mga matapat na mananampalataya ay nararapat na manindigan sa salita ng Diyos kahit na ang karamihan ay laban sa kanila. At kung titingnan natin yun na po ang magsulat ng talata, ikalawang Timoteo 1:15 ay kung babasahin natin ay sinasabi doon na ang katapatan ng Diyos ay kinakailangan nating paniwalaan. At sa Bilang 14:11, ang sabi ng Diyos, tinanong ni Yahweh si Moises, ayaw pa nila akong paniwalaan. Yun ang sabi ng Diyos. Sabi ni Yahweh, hanggang kailan ako mamaliitin ng mga taong ito? Nalungkot ang Diyos. Kaya tinawag niya si Moises at masasabi po natin na ang tunay na dahilan ng paghihimagsik ng Israel sa Diyos ay ang kanilang kawalan ng pananampalataya. At nabunga ng paglimot nila sa nagdaang katapatan ng Diyos
ng hindi pananalig sa Kanya bilang kanilang Panginoon at hindi pagtanggap sa salita sa kanilang kaisipan, hindi nila maaasahan ng Panginoon sa kahit anong kalagayan. Ang kakalungkot ano po, na ang mga tao ay ganun ang kaisipan. Pero malimit po sa kalagayan ng sanglibutan ngayon na ang mga tao ay sadyang malayo sa Diyos, ay kung ano na lamang yung na nadidinig nila, kung ano na lamang yung iniisip nila, na iniisip nila yun ay tama, at yun pala ay paghihimagsik sa Diyos. Sabi ng Diyos, sabi ni Yahweh, bilang 14:11 ay hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito. Mga minamahal, pag pala nagkulang tayo ng pagtitiwala sa Diyos, ay hinahamak natin siya. Hinahamak natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapatawad. Ang sabi pa niya ay, kailan pa sila maniniwala sa akin? Samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila. Sa panahon ito, bagamat masasabi natin na wala tayong maraming nakikitang himala, excuse me po, ay tanungin natin ang ating sarili. Kasi po para sa akin, ang tunay na himala ay ang isang taong makasalanan, gaya ko, ay nagbago. Nagbago ng kaisipan, nagbago ng desisyon, nagbago ng mga pananalita. Kaya sa sama ng loob ng Diyos, ang Diyos ay nagalit. Sabi sa 12, padadaluhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Nakakalungkot, ano po? At opo, alam natin, nababasa natin na ang Diyos ay napakabuti. Pero nga tayong bukang bibig, God is good. Yan. Lagi natin sinasabi yun. At ang kanyang kabutihan ay hindi nagbabago. Opo. Talagang mabuti ang Diyos, pero may panahon na kapag ang Diyos ay hinahamak na natin, ay nagagalit siya. Kaya ang tunay na dahilan ng paghihimagsik nga ng Israel ay sa Diyos ay ang kawalan nila ng pananampalataya. Bunga ng paglimot nila sa nagdaang katapatan ng Diyos na hindi pananalig sa Kanya bilang kanilang Panginoon at hindi pagtanggap sa Kanyang salita. Sa kanilang kaisipan, hindi nila maaasahan ang Panginoon sa kahit anong kalagayan. Samantalang nasusulat po sa Exodo na nakita ng Diyos. Ang Diyos po ay nakakita. Nakita ng Diyos ang kalagayan ng mga Israelita, kaya ipinasya ng Diyos sa kanyang habag na iligtas ang mga Israelita sa kamay ni Paraon. Ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos ay ang pagtanggap sa lahat ng kanyang sinasabi bilang katotohanan at ang pamumuhay ng naayon dito na sumandig. Kailangan tayo po ay sumandig, pagsandig sa kanyang kapangyarihan, iaalay natin ang ating buhay sa kanya at tayo ay nakahandang sumunod. At ang mananampalataya po ay pinakailangang maniwala o manampalataya sa pangako ng Diyos at ang paglakad ayon sa kanyang landas at ang pag-ibig sa kanya ng buong puso at buong kaluluwa. At nandun po yun, pakisulat ninyo sa Deuteronomy 10:12. Pangalawa po, ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nagiging daan sa pagtanggap po sa mga sinasabi ng Diyos sa atin at pagturing sa atin bilang matuwid sa kanyang harapan. Kung titingnan natin ang Genesis 15:6, kahulugan ng pagtitiwala ay sa Hebreo po ay ang pagtitiwala ay aman. Matiyagang pagtitiwala at pananalig.
Genesis 15:6. Nanalig si Abraham at dahil dito'y inalugdan siya ng Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya ay paghamak sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. At ang hindi natin paniniwala, gaya po ba ng pag inialok natin, hindi po ba pagkausap natin ang mga unbeliever, pagkatapos ng ating pakikipag-usap sa kanila, inaalok natin si Jesus. Gusto po ba ninyong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at personal na tagapagligtas? So 1:36 ay kapag tinanggihan natin si Jesus, ay ang puot ng Diyos ay sumasa atin. Kaya nga nakakatakot po mga minamahal. Doon sa bilang 14:13, at ang sabi ni Moises sa Diyos ay sumagot si Moises. Malalaman, kasi sabi ng Panginoon sabi ni Yahweh ay lilipulin ko sila. At mula kay Moises ay gagawin siyang pinakaama ng maraming bansa. At sabi ni Moises ay malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At sa 14, at kung ito'y sasabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel. At ang bayang ito ay inyong pinapatubayan sa pamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Hallelujah! Alam po ba ninyo, habang binabasa ko ito ay natutululuha ko. Sa panahon natin ngayon, wala na pong ulap na pumapatnubay sa atin sa araw. At apoy sa haliging apoy sa gabi. Pero alam natin ayon sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, kaya nga dapat nating basahin, pag-aralan ang salita ng Diyos. Kasi kung alam natin yon ay makatutulong po sa atin. Ito ang paalala nga ni Moises na nagpapakita sa Israel at ang bayang ito inyong pinapatubayan sa pamagitan ng haligang ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Yun nga po. Sa ngayon, walang ulap pag-araw na pumapatubay sa atin. Wala ring haliging apoy kung gabi. Ngunit ang kapangyarihan po ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Panginoon ay iyon ang nangunguna sa atin, pumapatnubay sa atin. At sabi po ni Moises ay kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na sa 16 po, nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Nakakalungkot, ano po? Nakakalungkot. Purihin ang Panginoon. At salamat sa Diyos na may Moises na namamagitan. Ngunit ngayon, meron naman po tayong tagapamagitan na ngayon ay malapit na ang sinasabi ng mga tao na araw ng Kapaskuhan na ipinanganak ang ating tagapamagitan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, bagay, hindi naman natin alam, walang nakakaalam kung kailan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. At ayon po sa mga research ng marurunong na talagang nagsusunog ng kilay at nagbabasa ng banal na kasulatan, nag-aaral ay hindi po talaga December ipinanganak si Jesus. Opo. Ang totoo po, ang Disyembre po na isiniselebrate ng buong mundo na ipinanganak daw si Jesus ay isiniselebrate ng mga pagano ang kanilang Diyos-Diyusan. Kaya nga po, nananampalataya tayo na mayroong Jesus na ipinanganak.
pero hindi po buwan ng Disyembre. Wala pong nakakaalam. Purihin ng Panginoon. Kaya nga po, ah, dito po sa binasa natin kanina, sa sandaling may may pasasalamat na maunawaan ng mga mananampalataya lahat ng ginawa na ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan ni Kristo, na naisin din nila higit sa lahat na itaas ang Panginoon at ang kanyang kaluwalhatian. Purihin po ang Panginoon. At ingatan ang kanyang pangalang huwag maging tampulan ng kasiraan sa mga unbeliever. Kapag tayo po ay namuhay nang hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, sinasabi natin, ako ay born again, pero hindi naman nakikita sa buhay natin. Kaya nga, mag-ingat din po tayo, ang mga minamahal na kapatid. At sabi po ni Moises, kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi niyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Purihin po ang Diyos na may Moises na namamagitan sa mga Israelita at sa Diyos, kay Yahweh. Pero tayo po, bagamat ang ating Panginoong Yesus ay hindi natin nakikita, pero alam natin ayon sa salita ng Diyos na siya ay nandun sa langit, nakaupo sa kanan ng Ama, at namamagitan po sa atin. Purihin po ang Panginoon. At pupunta po tayo sa bilang 14:20. Ang sabi po rito ng banal na kasulatan sa bilang 14:20 ay sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinatawad ko na sila. Purihin ang Diyos. Opo, mapagpatawad po ang Diyos. Pero yung kasalanang ginawa nila ay hindi inalis ng Diyos ang resulta ng kanilang kasalanan, kundi nagpadala ang Diyos ng salot sa kanila. At ano pa po ang nangyari? Purihin po ang Panginoon. Ang pagpapawansala o kapatawaran ay hindi laging nangangahulugang pag-aalis ng kaparusahan. Sabi ko nga sa mga anak ko, dahil ako po ay mula noong 1952 na ako ay nahulog sa kasalanan. Mula 1952 hanggang 1963 hanggang noong malalaki na rin ang mga anak ko. Yung pong resulta ng kasalanan ay dinanas ko. Sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, napagdaanan ko na ang naging resulta ng aking kasalanan. At ngayon ay purihin ng Diyos. Bagamat paminsan-minsan ay sumasama ang pakiramdam, pero patuloy pa rin hinihipo at pinapagaling ng Panginoon. At alam po ba ninyo na kung babasahin natin ang nangyari sa buhay ni Haring David, sana po basahin ninyo. At ang nahulog sa kasalanan si Haring David sa kanyang pangangalo niya at pagpatay sa asawa ni Batseba na si Uriah na kanyang matapat na sundalo ay pinatawad agad siya ng Diyos. Pero yung resulta, yung consequences ng kanyang kasalanan ay dinanas niya ng 25 taon. Yung kanyang mga anak ay masasama nangyari. Ang anak niyang babae, ginahasa ng isa niyang anak na lalaki, si Tamar. Yung anak niyang
Isa pang lalaki ay inaagaw ang kaharian at gusto siyang patayin. Napakaraming kaguluhan ang nangyayari sa buhay ni David. Pero, mga minamahal na kapatid, pinatawad siya. Pero po, matakot tayo na huwag nating isipin na, di bale, nagpapatawad naman ng Panginoon. Hindi. Magpapatawad siya, pero ang resulta ng kasalanan ng tao ay mararanasan niya. Kaya nga po, ah, dahil sa panalangin mo, pinatawad ko na sila. Ang pagpapawalasala o kapatawaran ay hindi laging nangangahulugang pag-aalis ng kaparusahan. Kung titingnan natin ang 21, 23, ngunit ito ang tandaan mo, sabi ng ni Yahweh kay Moises, hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian, ang buong mundo. Isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. 24, ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan ay makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Purihin ang Panginoon. Kaya nagdesisyon ng Panginoon, kaya bukas magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumigid kayo sa ilang sapagat ang Amoreo at Cananeo ay nasa kapatagan. Tayo po ay patuloy na babasa doon sa 27, mga bilang 14, 27 hanggang 37. Ang sabi po doon, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin niyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Woo! Matakot tayo sa Diyos. Sabi ko nga sa pamilya ko, pwede ba? Kung wala kayong nasabing maganda, huwag na lang magsalita. Bakit? Aba, ayan, naririnig ng Diyos kung ano ang ating sinabi. At kung ano yung sinabi natin, yun ang mangyayari. Kasi sinabi ng mga tao, mamamatay ang kanyang mga asawa at mga anak. Kukunin ng mga kaaway at mamamatay. Ang sabi ng Panginoon, habang ako'y nabubuhay, habang ako'y buhay, akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Wow! Nakakalungkot ano po. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa makatwid ay yung mula sa 20 taon pataas. 30, binabasa ko po hanggang 30. Isa man ay walang makararating sa lupaing ipinangako ko. Maliban kina Caleb na anak ni Heponi at Josue na anak ni Nun. Kaya hindi natin alam, sa pagsasalita natin, nagkakasala tayo. Kaya kung mananalangin tayo, lagi na lang. Inuruan tayo ng Panginoong Yesus na, patawarin mo ako. Kailangan maging ganun tayo. Hingi tayo ng tawad. Ngayon, patuloy po tayong babasa hanggang 37. 31, ang makararating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. 32, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo ay magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay na lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 taong, ang 40 araw na pinagmanman ninyo o pagtiktik ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon.
nagpaghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahon yun. 35. Akong si Yahweh ang may sabi nito, at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang lungkot ano po, naiyak po ako kasi dapat sana nakarating na sila sa lupang pangako. Ngunit nagkasala sila sa hindi nila pagsunod at hindi pagsampalataya. Nagalit sa kanila ang Panginoon. Dahil, ulitin ko po, kapag tayo ay nawala ng tiwala sa Diyos, hinahamak natin ang kanyang pag-ibig, pag-iingat, pagmamahal ng Diyos sa atin. Hallelujah. Yung 40 araw ng paniniktik ng 12 tao na ang bawat isang tao ay mula doon sa lahi-lahi ay tinumbasan ng Diyos ng 40 taon. Magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay. Paikot-ikot lang sila doon sa ilang. Hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng hindi ninyo. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. 34. Ang 40 araw na pagmanman ninyo sa lupain iyon, tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahon yun. Akong si Yahweh ang may sabi nito, at gagawin ko ito sa masamang bayan ito. Mamamatay sila rito sa ilaw. Lungkot, ano po? Kaya meron tayong aral na nakita dito na kinakailangan kung ano yung nababasa natin. Sabi nga nung daddy ng mga anak ko noon, hindi pa siya nananampalataya. Sabi niya, paniwala ka dyan sa hawak kong Biblia? Hindi ba't iyan ay ginawa lang sa imprenta? Inimprenta lang yan eh. Sabi niya, hindi ka dapat maniwala dyan. At ang mga hirap na dinanas niya, siyempre kasama ako at ang aming mga anak, ay naging 22 taon bago siya nanampalataya. December 27, 1985. Hindi ko makalimutan yun sa PGS. Nung siya sabi niya mamamatay na ako, hindi na ako gagaling. Kaya nga po, tandaan natin mga minamahal na kapatid, mag-ingat tayo sa pagsasalita. At kung ano yung nakasulat na sinasabi ng Diyos na kailangan nating sundin at gawin natin. Hindi naman po mahirap sumunod sa Panginoon. Mahirap lang pag ayaw natin. Purihin ang Panginoon. At tayo po ay babasa pa doon sa 36 at hanggang 38. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na naging dahilan ng kaguluhan sa Israel, 37, ay nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Malungkot, ano po? Malungkot. Ngunit hindi namatay si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jepone. Urihin po ang Panginoon na nakita natin yung aral na ang dalawang lalaking ito, si Caleb at si Josue, ay natutong sumunod ng matapat sa Panginoon at sila po ay hindi namatay. Urihin po ang Panginoon. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Maliwanag na ipinahayag ng bagong tipan na ang paghatol ng Diyos sa Israel ay dahil sa pagsuway nito at kawalan ng pananampalataya. Ang mga Israelita ay binigyan ng mabuting balita kung titingnan natin ang 1 Corinto 10:11. Pakisulat na lang po ninyo.
at Hebreo 4:6, tinubos tayo sa pamagitan ng dugo. Exodo 6:6 at Exodo 12:13, dumaan sa dagat ng mga tambo. Doon sila dumaan sa tuyong lupa. Ay, nandun yun sa Exodo 14:22. Pasensya na po, hindi ko na po sinulat. At nabautismuhan, sabi sa unang Korinto 10:27, kumain ng pagkain espiritual, Exodus 16:4, unang Korinto 10:3, uminom ng inuming espiritual ang tubig ng buhay ni Kristo, unang Korinto 10:4, at pinaunahan ng Espiritu Santo. Andun po yun sa bilang 11, 17 at 25. At sa atin pong pagtatapos sa 14, 43, sabi rito ay sila ay nagsisi. Ano po? 14:43. Yan, putuhan na. Thank you. Ngunit sinabi ni Moises, kasi sabi ng mga Israelita, pupunta na kami, makikipaglaban na kami. Pero ang sabi ni Moises, bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba niyo alam na hindi magtatagumay ang ginagawa niyo yan? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway, sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. Ang mga Amalisita at Kananeo ay naroon sa pupuntahan ninyo, at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maaasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya ay itinakwil na ninyo. Mga minamahal, napakahalaga ng mga talatang sa 43 na hindi ninyo maaasahan ang patnubay ni Yahweh, siya ay itinakwil sapagkat siya ay itinakwil na ninyo. Kaya nga po, kapag hindi tayo natutong sumunod at hindi tayo natutong manampalataya at sumunod pa rin, ay ano man ang gawin natin. Narinig ko yun doon sa isa kong anak na sabi ko, kawawa naman ang inyong ama kasi naging napakahirap ng buhay niya nung siya ay nabubuhay pa. At ang tugon ng isa kong anak na alam kong nagbabasa ng salita ng Diyos, kasi po nanay ay nagkasala si daddy at hindi niya kinilala ang Panginoon. Kaya napakahirap ang buhay na dinanas niya. Ang sabi ay, hindi maaasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya ay itinakwilan ninyo. Kapag hindi po tayo natutong sumunod, hindi po tayo natutong manampalataya, ay tayo po ay nagtatakwil. Pero ninyo, itatakwil natin ang Diyos na yun lang ang pag-asa natin. Kaya nga po, sabi dito sa paliwanag ay hindi nyo maasahan ang patnubay ni Yahweh. Sa kabila ng kanilang mababaw na pagsisisi at panandaliang pagpapakita ng pananalig sa mga pangako ng Diyos, ay hindi pinansin ng mga Israelita ang babala ng Diyos. Ginawa nila ang malubhang pagkakamali sa pag-aakalang maaari nilang angkinin ang lupang pangako kahit walang pagsunod, pananampalataya at matapat na pakikipagdiig sa Diyos. Sa panahon ng kanilang panandalian, ngunit ligaw na pananampalataya, sabi po doon sa talata ay natalo sila at sila hinabol ng mga kaaway. Kaya nga, kung titingnan natin, isulat po ninyo ang napakahalagang aral sa lahat ng nakipagkaisa kay Kristo. Alam po ba ninyo yung nakipagkaisa? Pansinin ninyo yung mga ikinakasal. Ang mga ikinakasal po ay nagsasabi ng I do. Hindi po ba? Babae at lalaki. Ganun din, pag tinanggap ng isang tao si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay para siyang nakipagkasal kay Jesus. At siya ay pag-aari na ng Diyos.
Kaya nga ang nakipag-isa o nakipagkasal kay Jesus ay, kung titingnan natin ang Roma 1:5 na hindi ko na isulat, pakisulat na lang ninyo, ang mga yaman ng tipan ng Diyos ay hindi maaaring kamtan kung wala ang pagsunod na nagmumula sa puso na may pananampalataya. Hindi sapat ang pagsambit ng oo, I believe. Hindi. Kinakailangan kalakip ang pagtitiwala. Hindi sapat na sabihin natin, oo, nananampalataya ako. Kinakailangan bigyan natin ng diin sa ating buhay. Ipapakita natin una sa Diyos na gumagawa tayo ng kalugod-lugod sa kanyang paningin at talagang nananampalataya tayo na tayo ay naligtas na at sa mga panahong ito ay patuloy lang tayong naglalakbay. Tayo po ay hindi tagalupa, kundi tayo po ay nilikha ng Diyos na tagalangit. At isang araw ay darating ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi doon sa Juan 14, 1-3, manampalataya kayo sa Diyos. Ano po? Sabi ng Panginoong Yesus yun. Huwag nating kalimutan yung talatang yun. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At kung hindi totoo iyon, ay sinabi ko na sana sa inyo. Pupunta ako doon para ipaghanda kayo ng matitirahan, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, babalik ako. Yun po ang kagalakan ngayon ng mga Kristiyano na nakakaranas ng mga hirap sa paninirahan sa daigdig na ito. Sapagkat tayo po ay nakatira sa isang daigdig na punong-puno ng kasamaan at nahihirapan tayo. Mahirap. Nakikita natin ang mga paalaala ng Diyos doon sa Mateo 24, kung mabasahin natin ang mga tanda ng kanyang pagbabalik, ay makakarinig tayo ng mga alingaw-ngaw ng digmaan at meron po tayo ngayon. Yung mga baha, yung mga lindol. Grabe, nakita ko na ang disyerto po na hindi nakakatikim ng kahit hamog ay baha na po ngayon. Nakita ko sa panunood ko ng mga tungkol sa balita na napakarami sa buong mundo na ang dumadanas ng kahirapan sa pagbabaha. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, tayo po ay namumuhay ngayon sa mga huling araw. At tayo po ay patuloy ng manlalakbay. At tayo po ay kasama sa takbuhin. Ang takbo na inilagay ng Diyos sa ating harapan ngayon ay ang magpatuloy tayo sa ating pananampalataya at pagsunod. Yun lang po ang hinihingi ng Diyos. Parang mahirap na po dahil siyempre gusto ng tao masunod ang kanyang gusto. Pero hindi po. Kinakailangan yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, ang kailangang masunod sa ating buhay. Purihin ang Panginoon at doon po tayo nagtatapos at purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa mga taong nakipagkaisa sa ating morning devotion ngayon. Patuloy po akong humihingi ng paumanhin na malimit ay nahuhuli ako sa pagsasalita kasi alam po ba ninyo na patuloy pa rin yung pagsama ng aking pakiramdam. Pero ipinapakita ko sa Panginoon na gusto kong sumunod sa Kanya. Panginoon, napakaliit na bagay itong gusto mong gawin ko. Tulungan mo ako na magawa ko. Nagising ako na napakapirot ng kaliwa kong tuhod na hindi ko alam kung paano na hindi ako makatayo. Pero pinupuri ko pa rin ang Panginoon. At gusto ko pa rin makasama kayo
sa ating pagbubulay-bulay. Maraming salamat mga minahal. Mga minamahal Bishop Arman and family, Lorna Gayas and family, Darius and Cynthia and family. Salamat sa inyo mga minamahal na kapatid. Susit Galawa and family, Teacher Bell, Granados. Naku, gustong-gusto ko kayong makita, Rebecca, Jaime and family, Pastor Rico, Calusin, Lumasbati. Pastor, marami pong salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Sana makita ko kayo. Sabi ko kay Bishop Arman, ano, pag pupunta ka naman sa misyon, sama mo ako. At nangako siya na isasama ako with ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Rico, at sa inyong pamilya. Pagpalain kayo ng Diyos. Marie Chris Tagudan and family, Pastor Ruel Imaw and family. Pastor Ruel, marami pong salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Joanna P. Gallardo and family, Brand Bonto, Fanny Carabata, wow! Kathleen Joy Mariano, si ang aking apo, Pastora Vilma. Ay, Pastora Vilma, kumusta po? Jeep Mendoza, pastors and worker from other fellowship. Marami pong salamat sa inyo. Anumang fellowship kayo naroon, tayo po ay magkaisa kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, muli po, salamat. Pinayagan mo po ako na magawa ko ito. Dahil para sa akin maliit na bagay lang po ito, pero tinitreasure ko sa puso ko na gagawin ko para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. Pero meron akong hinihingi na para sa iba ay malaki dahil nakikita nila na hihirapan ang maglakad. Pero hinihingi ko pa rin na magawa ko yung dati kong ginagawa, magbahay-bahay, magdalaw. Doon sa lugar na ang tawag ko ay gulo dahil doon nalipat ang gawain dito. Panginoon, tulungan mo ako na magawa ko. Salamat po sa umagang ito. Salamat kay Pastora Charis. Matataga na tumutulong sa akin. Ama, nakikita mo ang mga taong nakipagkaisa sa akin ngayon sa aming morning devotion. Alam mo ang buhay nila. Ang mga pastor na para sa akin hindi ako karapat-dapat pakinggan dahil hindi naman po ako pastor. Pero nagmamahal ako sa iyo, Ama, at kay Jesus. Ay, ano man ang pangailangan nila, tagpuin mo. At kung may karamdaman, hipuin mo. At ang mga plano ng aming mga pastor na nakiisa ngayon, kung ano ang mga plano nila para sa ilalawak ng paglilingkod sa iyo, gabayan mo sila. Lalo na kaya na si Bishop Arman na aalis papuntang Japan. Panginoon, gabayan mo siya, ingatan mo siya, tulungan mo siya. Malwalhati ka sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Ang loob ng banal na dugo, pag-iingat sa bawat isa. Salamat po, Ama. Ang papuri pa sa salamat ay bibigay namin sa iyo. Ang matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen po.